Rich Dad Poor Dad, by Robert Kiyosaki. Panimula. Ang Rich Dad Poor Dad ay isang aklat na isinulat ni Robert Kiyosaki na nagtuturo ng mahahalagang aral tungkol sa pera, pamumuhunan, at pagbuo ng yaman, mga kaalamang hindi itinuturo sa paaralan o ng karamihan sa mga magulang. Dahil sa kakulangan ng impormasyong ito, maraming tao ang nananatili sa tinatawag na rat race, ang paulit-ulit na siklo ng pagtatrabaho para sa pera nang hindi natututong hayaan ang pera na magtrabaho para sa kanila. Sa librong ito, ibinabahagi ni Kiyosaki ang dalawang magkaibang pananaw sa pananalapi mula sa dalawang ama, ang kanyang poor dad, tunay niyang ama, at ang kanyang rich dad, ama ng kanyang matalik na kaibigan. Ang poor dad ay isang edukadong tao na naniniwala sa tradisyonal na paraan ng tagumpay, magsikap sa pag-aaral, kumuha ng magandang trabaho, at maging masipag na empleyado. Ngunit sa kabila ng mataas na pinag-aralan, nahirapan siyang makaahon sa mga problemang pinansyal. Samantalang ang rich dad ay isang negosyante na walang mataas na pinag-aralan ngunit may malalim na pangunawa sa kung paano gumagana ang pera. Itinuro niya kay Kiyosaki na ang sekreto sa pagiging mayaman ay hindi pagiging empleyado, kundi pagiging isang negosyante at mamumuhunan. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, tinatalakay ng Rich Dad Poor Dad ang mahahalagang konsepto tulad ng financial literacy, investing, passive income, at ang pagkakaiba ng assets at liabilities. Ipinapakita nito kung paano ang mayayaman ay patuloy na nagpapalago ng kanilang yaman, habang ang gitnang uri at mahihirap ay nananatiling nakatali sa utang dahil sa maling pananaw tungkol sa pera. Kung nais mong baguhin ang iyong pag-iisip tungkol sa pananalapi at makamit ang tunay na kalayaan sa pera, ang librong ito ay isang mahalagang gabay na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ang 75% ng pinakamahalagang konsepto mula sa librong ito. Makikita mo ang malalalim na aral at maaaring magbago sa iyong pananaw sa yaman at gabayan ka, patungo sa financial freedom. Ito ay kwento ng dalawang ama. Ang isang ama ay may dingding na puno ng diploma at sertipiko, ngunit sa kabila nito, namatay siyang walang naiwang yaman, maliban sa kanyang mga utang. Ang isa naman ay isang negosyanteng hindi nakapagtapos ng high school ngunit naging isa sa pinakamayayamang tao sa Hawaii at naipasa ang kanyang imperyo sa kanyang mga anak. Itinuro ng mayamang ama sa dalawang bata kung paano gamitin ang kanilang pag-iisip at limitadong oras, upang lumikha ng yaman sa pamamagitan ng negosyo at pamumuhunan. Hindi ko kayang bilhin iyan, at paano ko ito mabibili? Ang pananaw na ito ang nagtatakda ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mahirap at mayaman. Ang poor dad ay madalas nagsasabing, hindi ako yayaman, at ito nga ang naging realidad niya. Samantalang ang rich dad, kahit mawala ang lahat ng kanyang pera, ay patuloy na nagsasabing, ako ay isang mayamang tao. Dahil dito, itinuro niya kay Kiyosaki na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging walang pera at pagiging mahirap. Ang pagiging walang pera ay pansamantala, ngunit ang pagiging mahirap ay isang panghabang buhay na estado ng pag-iisip. Kung nais mong matuto kung paano pagtrabahuhin ang pera para sa iyo at hindi manatiling alipin ng sahod, ang librong ito ang magbibigay sa iyo ng tamang kaalaman at mindset. Simulan na natin. Unang aral. Ang mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Ang mahihirap at middle class ay nagtatrabaho para sa pera. Ngunit ang mayayaman ay pinagtatrabaho ang pera para sa kanila. Noong 9 na taong gulang si Robert Kiyosaki, ang may akda ng librong ito, tinanong nila ng kanyang matalik na kaibigang si Mike ang mayamang ama, ang ama ni Mike, kung paano sila makakagawa ng pera. Hindi nagtagal, pareho silang nagtatrabaho sa mga negosyo ni Rich Dad. Ngunit may isang problema, ang sweldo ni Robert, 10 sentimo kada linggo. Isang sahod na parang pangkahirapan. Linggo-linggo niyang iniisip kung magbibitiw na siya. Sino ba naman ang taong ito para pagsamantalahan sila sa halagang 10 sentimo kada linggo? Lagi niya itong itinatanong sa sarili. At sa mismong sandaling iyon, itinuro sa kanila ng mayamang ama ang kanilang unang leksyon tungkol sa pera. Itinutulak tayo ng buhay sa iba't ibang direksyon. Ang ilan ay sumusuko, ang iba naman ay lumalaban. Ngunit ilan lamang ang natututo mula rito at nagpapatuloy. Tinatanggap nila ang paghamon ng buhay. Karamihan sa mga tao ay umaalis sa kanilang trabaho dahil pakiramdam nila ay hindi sapat ang kanilang kinikita. Matagal na sana silang sumuko. Ngunit ang mayayaman, nakikita ito bilang isang pagkakataong matuto, isa sa pinakamalalaking bitag ng buhay. Maraming tao ang nagsisikap ng husto kapalit ng maliit na sahod, na kumikapit sa ilusyon ng siguradong trabaho, 3 linggong bakasyon, at maliit na pensyon. Ang buhay ng tao ay palaging kontrolado ng dalawang emosyon. Takot at kasakiman. Ganito ang takbo ng siklo.
Ang takot na mawalan ng pera ang nagtutulak sa iyo na magtrabaho ng mas mahirap. Kapag natanggap mo na ang sahod, nagsisimula ang pagnanasa mo sa bagong kotse, bagong gamit, sapatos, at damit. Dahil gusto mo ng mas maraming bagay, lalo kang nagsusumikap para ma-promote. Paulit-ulit itong nangyayari, kaya natatali ka sa siklo ng buhay, gigising, magtatrabaho, uuwi, magbabayad ng bills. Habang lumalaki ang kita mo, lumalaki rin ang iyong gastusin, at ito ang tinatawag na rat race. Upang matanggal sa isipan ng dalawang bata ang mentalidad na trabaho na pinapatakbo ng takot at kasakiman, tuluyang binawasan ni Rich Dad ang kanilang sahod hanggang sa wala na silang kinikita. Hindi naglakas loob si Robert na sabihin sa kanyang mahirap na ama na nagtatrabaho siya ng walang bayad. Ano bang nangyayari sa'yo? Tiyak na itatanong nito. Ngunit sa puntong iyon, nagsimula silang magtrabaho hindi para sa pera, kundi para sa kaalaman. Pinilit sila ni Rich Dad na mag-isip ng paraan upang sila mismo ang kumita ng pera. Hanggang sa isang araw, may nakita silang mga lumang comic sa isa sa mga tindahan ni Rich Dad. Dito sila nakakuha ng ideya para sa kanilang unang negosyo. Ginamit nila ang mga luma ngunit maayos pang comics at nagtayo ng munting aklatan sa kanilang basement. Ang kanilang mga kaklase ay nagbabayad ng 10 sentimo bilang entrance fee. Binayaran nila ang kapatid ni Mike ng $1 kada linggo upang bantayan ang aklatan. At bago nila namalayan, kumita na sila ng $9.50 kada linggo nang hindi na kailangang magtrabaho. Ito ang simula ng kanilang paglalakbay sa pagpapagana ng pera para sa kanila, sa halip na sila ang magtrabaho para sa pera. Mahalagang aral, ang pagkakaroon ng trabaho ay isang pansamantalang solusyon lamang, sa pangmatagalang hamon ng pagbuo ng yaman. Kapag mas mataas ang iyong sahod, mas mataas din ang iyong gastusin. Ito ay likas na ugali ng tao, na hinihimok ng takot at pagnanasa. At kapag natali ka sa siklong ito, wala kang ibang pagpipilian kundi magtrabaho para sa ibang tao sa buong buhay mo. Ikalawang aral, bakit mahalaga ang financial literacy? Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo, ang mahalaga ay kung magkano ang natitira sa iyo. Kung umaasa kang yayaman ka dahil sa paaralan, nagkakamali ka ng pinaghahanap. Ang pangunahing layunin ng edukasyon ay ihanda kang maging isang mabuting empleyado, ngunit hindi nito itinuro kung paano maging isang matagumpay na employer. Mga mahahalagang bagay tulad ng pagpapalago ng pera at tamang paghawak ng pananalapi ay hindi tinuturo sa kasalukuyang sistema ng edukasyon. Ikaw lamang ang makakagawa nito para sa iyong sarili sa pamamagitan ng tamang kaalaman at tamang pagkuha ng mga asset na magbibigay sa iyo ng kita. Unang haligi ng financial literacy, pagkakaiba ng asset at liability. Ang asset ay nagpapasok ng pera sa iyong bulsa. Ang liability ay kumukuha ng pera mula sa iyong bulsa. Tingnan natin ang income statement. Income, pera na pumapasok sa iyong bulsa. Expenses, pera na lumalabas sa iyong bulsa. Mga bagay tulad ng upa, pagkain, kuryente, at damit ay nasa kategoryang ito. Ano ang asset at liability? Asset, isang bagay na nagbibigay ng kita sa may-ari nito. Liability, isang bagay na nagdudulot ng gastusin. Halimbawa ng cash flow. Cash flow ng asset, pera ay pumapasok. Cash flow ng liability, pera ay lumalabas. Ang mayayaman ay bumibili ng mga asset. Ang mahihirap at middle class ay bumibili ng mga liability na inaakala nilang asset. Ang daloy ng pera o cash flow, ay kwento ng paano mo hinahawakan ang pera mo. Ang paraan ng paghawak mo sa pera ang nagtatakda kung mananatili ka sa rat race, o makakalaya ka tungo sa kalayaan sa pananalapi. Ang daloy ng pera ng iba't ibang uri ng tao. Cash flow ng isang mahirap na tao. May trabaho, may sahod, ginagastos ang lahat ng kita sa pang-araw-araw na gastusin. Nabubuhay mula sa sweldo. Cash flow ng middle class. May trabaho, may sahod, karamihan sa kita ay napupunta sa liabilities at gastusin tulad ng loan sa bahay, utang sa sasakyan, credit card debt, bayad sa mortgage, buwis. Pinaniniwalaan nilang ang bahay nila ay isang asset. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagigising na lang sila na punong-puno ng utang sa mortgage at credit card debt ang kanilang liability column. Cash flow ng isang mayaman. Laging iniisip kung paano palakihin ang kanilang asset column. Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ay mula sa kanilang mga asset na kanilang naipon sa paglipas ng panahon. Ang bahay mo ay hindi isang asset. Sa halip na bumuo ng isang asset, ang pag-focus sa bahay ay bumubuo ng isang liability. Karamihan sa mga tao ay gumugugol ng buong buhay sa pagbabayad ng bahay na baka hindi nila lubusang magiging pag-aari.
30 taong loan ang karaniwang nagiging gapos ng maraming tao. Kailangan mong magbayad ng property tax, na wala kang kontrol sa taas o baba ng rate. Kailangang tustusan ang iba pang gastusin sa bahay. Ang halaga ng bahay ay hindi palaging tumataas. Ang pinakamalaking gastos ng pagkakaroon ng bahay, mga nawawalang oportunidad. Kung ang lahat ng pera mo ay nakagapos sa mortgage at mga bayarin, hindi mo ito nagagamit upang palagwin ang iyong asset column. Bukod pa rito, iniisip mo ba ang mga investment opportunities na hindi mo na napapansin dahil masyado kang nakafocus sa local residential real estate? Huwag hayaang matali sa cycle ng utang at gastusin, hanapin ang paraan kung paano paikutin ang pera upang ito ang magtrabaho para sa iyo. Mga tunay na asset. Narito ang ilang halimbawa ng tunay na asset. Apartment, nagbibigay ng buwanang kita mula sa upa, at ang kita ay maaaring ipambayad sa loan ng property. Negosyo na hindi nangangailangan ng presensya mo, gumagana kahit hindi ka nakatutok, kaya patuloy kang kumikita. Para kay Poor Dad, ang bahay ay isang asset. Para kay Rich Dad, ang bahay ay isang liability. Ganito ang hitsura ng income statement ni Poor Dad. May kita mula sa trabaho. Maraming gastusin at napakalaki ng kanyang liabilities. Ganito naman ang kay Rich Dad. Patuloy niyang pinalalaki ang kanyang asset column. Mas maraming pera ang pumapasok mula sa kanyang mga investment at negosyo. Bakit maraming tao ang nalulubog sa bitag ng kahirapan? Karamihan sa mga tao ay walang sapat na kaalaman sa pananalapi. Hindi nila nauunawaan ang ugnayan at pagkakaiba ng balance sheet at income statement. Bakit mahirap makalaya sa siklo ng pagtatrabaho? Kapag sinunod mo ang ginagawa ng karamihan, ganito ang buhay mo. 1. Nagtatrabaho ka para sa kumpanya. Kumukuha ka ng sahod, ngunit pinayayaman mo ang may-ari ng negosyo at mga shareholders. 2. Nagtatrabaho ka para sa bangko. Ang iyong mortgage, utang sa kotse, at credit card debt ay nagpapayaman sa bangko sa pamamagitan ng interest payments. 3. Nagtatrabaho ka para sa gobyerno. Bago mo pa makita ang sweldo mo, binabawasan na ito ng buwis. At kapag mas nagtatrabaho ka ng mas mahirap, mas malaki rin ang buwis na babayaran mo. Kung gusto mong yumaman, huwag kang magtrabaho para sa pera, bagkus, paikutin mo ang pera para ito ang magtrabaho para sa iyo. 1 taon ng pagtatrabaho, gaano karami ang napupunta sa gobyerno? Kung isa kang karaniwang empleyado, lahat ng kinikita mo mula ika-1 ng Enero hanggang ika-16 ng Marso ay napupunta lang sa gobyerno bilang buwis. 2.5 buwan ng bawat taon ay ibinabayad mo lang sa gobyerno. Sa loob ng 40 taon, halos 6 na taon ng buhay mo ay ginugugol mo lamang sa pagbabayad ng buwis. Nauunawaan ito ng mayayaman, pero hindi ito alam ng karamihan. Paano makalabas sa rat race? 1. Lubos na unawain ang pagkakaiba ng asset at liability. 2. Ituon ang lahat ng pagsisikap sa pagkuha ng mga asset na nagbibigay ng kita. 3. Panatilihin ang mababang gastusin at iwasan ang labis na pagkakautang. 4. At panghuli, na humahantong sa susunod na aral, mind your own business. Pangunahing aral, ang buhay ay hindi tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung magkano ang natitira at kung ilang henerasyon ang makikinabang dito. Ang susi sa yaman ay ang financial literacy. Ang mayayaman ay bumubuo at kumukuha ng mga asset. Ang mahihirap at middle class ay kumukuha ng mga liability na maling inaakala nilang asset. 3. Aral, mind your own business. Ang mayayaman ay nakatutok sa kanilang asset column. Ang iba naman ay nakatutok lang sa kanilang income statement. Noong nagsimula si Robert Kiyosaki, ang kanyang unang trabaho ay malayo sa pagiging marangya, isa siyang taga-benta ng photocopier para sa Xerox. Ngunit imbes na gastusin lang ang kanyang kinikita, ginamit niya ito upang mamuhunan sa mga apartment. Sa loob lamang ng 3 taon, mas malaki na ang kita niya mula sa kanyang mga investment kaysa sa kanyang sahod. Huwag lang umasa sa trabaho, simulan ang pagbuo ng mga asset na magpapayaman sa iyo. Panahon na para iwanan ang trabaho at ituon ang pansin sa sariling negosyo. Matapos mapalago ni Robert Kiyosaki ang kanyang mga asset, iniwan niya ang Xerox copy upang tutukan ang kanyang negosyo ng full-time. Ngayon, ano ang mga tunay na asset na maaari mong pagtuunan ng pansin? Mga halimbawa ng tunay na asset. 1. Negosyo na hindi nangangailangan ng iyong presensya upang gumana. 2. Stocks, pagmamay-ari ng bahagi ng kumpanya. 3. Bonds, utang na may interes. 4. Real estate na nagbibigay ng passive income. 5. Notes o IOU, utang na may tubo. 6.
Royalties mula sa intellectual properties tulad ng musika, scripts, o patents. 7. Anumang bagay na nagbibigay ng kita o tumataas ang halaga sa paglipas ng panahon, tulad ng cryptocurrencies, websites, YouTube channels. Kapag pumasok na ang $1 sa iyong asset column, huwag mo itong palabasin muli. Patuloy na pakainin ang iyong asset column. Si Robert ay iniisip ang bawat dolyar na inilalagay niya sa asset column bilang isang empleyado. Bawat dolyar sa aking asset column ay isang mahusay na empleyado, na gumagawa pa ng maraming empleyado upang bilhan ng boss ng bagong Porsche. Pinakamagandang bagay tungkol sa pera. Maaari itong magtrabaho para sa iyo 24/7. Maaari itong magpatuloy sa loob ng maraming henerasyon. Mahalagang aral, huwag paghaluin ang iyong propesyon at negosyo. Ang middle class ay nakatuon sa kanilang propesyon kaya buong buhay nilang itinutuon ang kanilang kakayahan sa pagpapayaman ng iba. Ang mayayaman ay nakatuon sa pagbuo ng kanilang sariling negosyo. Ang iyong propesyon ay nakatuon lamang sa income section ng iyong personal income statement. Ang iyong negosyo ay umiikot sa asset column ng iyong balance sheet. Ika-4 na aral, Robin Hood, buwis, at isang lihim ng mayayaman. Kasaysayan ng buwis at kapangyarihan ng korporasyon. Ang mayaman kong ama ay simpleng naglaro ng matalino. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng mga korporasyon. Ang pinakamalaking lihim ng mayayaman. Maikling kasaysayan ng buwis. Tuwing sinusubukan ng mga tao na parusahan ang mayayaman. Hindi lang sila basta sumusunod. Sila ay tumutugon. Mayroon silang pera, kapangyarihan, at kakayahang baguhin ang sistema. Hindi lang sila basta nauupo at kusang nagbabayad ng mas mataas na buwis. Marahil narinig mo na ang kasabihang, walang kasiguruhan sa buhay maliban sa kamatayan at buwis. Ngunit sa karamihan ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang buwis ay hindi palaging tiyak at malayo sa paraan ng pagbubuwis ngayon. Noon, ang mga hari, reyna, at pangulo ay nangongolekta lamang ng buwis kapag may digmaan, ngunit walang permanenteng buwis sa kita ng mga tao. Sa katunayan, kahit sa panahon ng Roman Empire, ang pinakamataas na tax rate ay nasa 3% lamang. Sa Inglaterra at Estados Unidos, walang buwis noon. Ngunit noong 1874, naging permanenteng batas ang income tax sa Inglaterra. 39 na taon ang lumipas, sinundan ito ng US noong 1913 sa bisa ng 16th Amendment, na nagpapanatili ng income tax bilang permanenteng sistema. Ang mga batas na ito ay ipinasa sa pangako na ang buwis ay ipapataw lamang sa mayayaman. Ngunit sa kalaunan, ang mahihirap at middle class, na sumuporta sa batas na ito, ay siya ring pinakamalaking naapektuhan. Burokrasya ng gobyerno versus kapitalismo. Habang lumalaki ang gobyerno, mas maraming buwis ang kinakailangan upang suportahan ito. Mga insentibo, si Rich Dad ay isang kapitalista, habang si Poor Dad ay isang empleyado ng gobyerno. Pareho silang may magkaibang layunin at insentibo. Isipin mo na ikaw ay isang politiko o empleyado ng gobyerno. Ang insentibo mo ay gumastos ng mas maraming pera at mag-hire ng mas maraming tao. Kapag hindi mo nagamit ang buong budget mo, maaaring mabawasan ito sa susunod na taon. Kapag tumatakbo ka sa eleksyon, hindi mo ipinagmamalaki ang pagputol ng gastusin. Sa halip, ipinapangako mo ang mga proyektong ipapatayo at mga benepisyong ipapamahagi. Hindi mo ito ginagastos mula sa sarili mong bulsa, kundi mula sa buwis ng mamamayan. Ngayon isipin mo na ikaw ay isang negosyante tulad ni Rich Dad. Ang insentibo mo ay gumastos ng mas kaunti at mag-hire lamang kapag kinakailangan. Ang puhunan mo ay galing sa sarili mong bulsa, kaya gagamitin mo ito ng mas matalino. Ang mayaman kong ama ay hindi itinuring si Robin Hood bilang isang bayani. Tinawag niya itong isang magnanakaw. Ang ideyang ekonomikal ng pagkuha mula sa mayaman upang ibigay sa mahihirap ay hindi nagtagal, dahil habang lumalaki ang pangangailangan ng gobyerno para sa pondo, napilitan silang patawan din ng buwis ang middle class at mahihirap. At sa puntong ito, nakahanap ang mayayaman ng panibagong paraan upang protektahan ang kanilang yaman. Ang pinakamalaking lihim ng mayayaman. Nahanap ng mayayaman ng isang paraan upang makaiwas sa buwis. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang korporasyon. Kapag naririnig ng karamihan ang salitang korporasyon, ang naiisip nila ay isang malaking gusali na may daan-daang empleyado. Ngunit sa katotohanan, ang isang korporasyon ay isang piraso lamang ng papel na lumilikha ng isang legal na entidad. Ginagamit ng mayayaman ang korporasyon upang protektahan ang kanilang yaman. Bakit? Mas mababa ang corporate tax rates kaysa sa personal income tax rates.
Pinuprotektahan nito ang kanilang ari-arian laban sa mga kaso at utang. Mahalagang aral. Kung gusto mong maging mayaman, aralin kung paano ginagamit ng mayayaman ang batas upang protektahan ang kanilang pera, at huwag hayaang ang buwis at sistema ng gobyerno ang kumontrol sa iyong kinabukasan. Daloy ng kita. Paano ito gumagana? Nakadepende ito sa daloy ng kita. Tingnan ang pagkakaiba ng daloy ng kita ng isang empleyado at isang negosyante. Empleyado. 1. Kumikita ng pera. 2. Nagbabayad ng buwis. 3. Gumagastos ng natirang pera. Negosyante. 1. Kumikita ng pera. 2. Gumagastos sa mga gastusin ng negosyo. 3. Nagbabayad ng buwis sa natitirang halaga. Ano ang kahalagahan nito? Ang isang korporasyon ay maaaring gumawa ng maraming bagay na hindi kayang gawin ng isang empleyado. Maaaring bayaran ng negosyo ang mga gastusin bago pa man ito patawan ng buwis. Ang kita ng isang negosyante ay dumadaloy sa kanyang korporasyon at binabayaran siya bilang isang empleyado ng negosyo. Narito ang tips. Kung binibigyan mo ang sarili mo ng maliit na sweldo, maiiwasan mo ang mas mataas na tax bracket na kinakailangan bayaran ng malalaking empleyado. Dito nagagamit ng mayayaman ang pre-tax dollars upang bawasan ang kanilang tax burden, gamit ang deductions at iba pang legal na pamamaraan. Ika-5 aral. Paglikha ng pera. Ang mayayaman ay lumilikha ng pera. Ang isipan at ang iyong financial operating system. Ang operating system ng karamihan sa mga tao pagdating sa pera. Kumuha ng magandang trabaho, magtrabaho ng mabuti, at mag-ipon para sa hinaharap. Ito ay isang limitadong pananaw sa paglikha ng yaman. Ang mayayaman ay hindi ipinagpapalit ang kanilang oras para sa sahod bawat oras. Sa halip, hinahanap nila ang mga paraan upang bumuo ng mga asset. Ang pinakamalakas na asset mo ay ang iyong isipan. Ang pinakamalakas na asset na mayroon tayo ay ang ating isipan. Kapag ito ay naturuan ng tama, maaari itong lumikha ng napakalaking yaman. Ngunit ang isang hindi naturuan na isipan ay maaari ring lumikha ng matinding kahirapan na maaaring magdulot ng paghihirap sa isang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Sa panahon ng impormasyon ngayon, ang iyong pinakamalaking yaman ay ang iyong isip. Ang lumang paraan ng pagyaman ay hindi na epektibo ngayon. Paglinang ng financial intelligence. Ang 4 na haligi ng financial intelligence. Ang susi sa pagkilala at paglikha ng mga kumikitang oportunidad sa negosyo ay ang pagdevelop ng financial intelligence. 1. Financial literacy, kakayahang basahin at unawain ang financial statements. Ang financial statement ng isang negosyo ay nagpapakita ng lakas at kahinaan nito. 2. Investment strategies, pag-unawa kung paano pinalalago ng pera ang sarili nito. Ang pag-i-invest ay ang agham ng pagpaparami ng pera. 3. Pangunawa sa supply at demand, malaman kung kailan at saan dapat mamuhunan. 4. Pag-unawa sa batas, dapat mong malaman ang lahat ng regulasyon sa negosyo at laging sumunod sa batas. Ang paglinang ng financial intelligence ay magbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Makakatakas ka sa tradisyonal na mindset na magtrabaho ng mabuti at mag-ipon. Laging mag-aral at paghusayin ang 4 na haligi na ito. Timing at tapang. Sa totoong mundo, hindi ang matatalino ang nauuna, kundi ang matatapang. Ang mga taong may financial intelligence ay may mas maraming opsyon upang lumikha ng yaman. Patuloy silang naghahanap at lumilikha ng mga bagong paraan upang mamuhunan at palaguin ang kanilang mga asset. Huwag kang umupo lang sa tabi at maghintay ng tamang pagkakataon. Kailangan mong kumilos at magsimula. Ang tapang, kasabay ng kahandaang kumuha ng kalkuladong panganib. Ang maaaring maging pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at kabiguan. Ika-6 na aral. Huwag magtrabaho para sa pera. Magtrabaho upang matuto, huwag magtrabaho para lang sa pera. Ang job ay maikling salita para sa just over broke, sakto lang pero hindi umaasenso. Sa kasamaang palad, ito ang sitwasyon ng milyon-milyong tao sa mundo. Ang pangmatagalang pananaw. Iniisip ba ng karamihan kung saan talaga sila patungo, o hanggang sa susunod lang nilang sahod? Kung kailangan mong magtrabaho para sa isang kumpanya, piliin ang trabahong may matututunan kang bagong kasanayan. Huwag lang mag-focus sa panandaliang benepisyo tulad ng mas malaking sweldo, pero wala ka namang natututunang bagong kaalaman. Mas mahalaga ang pagkatuto ng tamang kasanayan kaysa sa mataas na sweldo at job security. Espesyalisasyon versus pag-aaral ng maraming bagay. Para sa aking mahirap na ama, mahalaga ang job security. Para sa aking mayamang ama, mahalaga ang patuloy na pagkatuto. Poor Dad.
Gusto niyang maging highly specialized si Robert upang magkaroon ng siguradong trabaho. Rich Dad. Gusto niyang matuto si Robert ng maraming bagay upang magkaroon siya ng mas maraming oportunidad. Pangunahing kasanayan na dapat matutunan. 1. Pamamahala ng cash flow, paano i-deploy ang iyong kapital ng tama. 2. Pamamahala ng sistema, paano magplano at gamitin ng mahusay ang oras. 3. Pamamahala ng tao, paano mag-hire at mag-motivate ng isang team. 6 na espesyal na kasanayan. Ang pinakamahalagang specialty skills ayon kay Robert Kiyosaki. 1. Sales, paano magbenta ng produkto o ideya. 2. Copywriting, paano sumulat ng mga nakakahimok na mensahe. 3. Marketing, paano palakihin ang demand para sa isang produkto o serbisyo. 3 pinakamahalagang communication skills. 4. Pagsusulat, paano ipahayag ang ideya sa pamamagitan ng teksto. 5. Pagsasalita, paano makuha ang atensyon at respeto ng iba. 6. Pakikipagnegosasyon, paano makipag-usap upang makuha ang pinakamahusay na kasunduan. Maraming tao ang nagsasabi na masama ang palipat-lipat ng trabaho. Pero sa katotohanan, karamihan sa trabaho ay hindi nagtuturo ng lahat ng mahahalagang kasanayan. Para kay Robert, ang pagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya ay isang matalinong desisyon. Dahil mas maraming matututunan, at sa pangmatagalang pananaw, mas magiging kapaki-pakinabang ito. Talento versus financial intelligence. Ang mundo ay punong-puno ng mahuhusay pero mahihirap na tao. Ang talento lang ay hindi sapat upang maging matagumpay. Maraming mahuhusay na tao ang nananatiling mahirap o may mababang sahod. Dahil hindi nila natutunan kung paano gamitin ang kanilang talento upang kumita ng mas malaki. Ang sikreto ay hindi lang husay o talento, kundi ang tamang kaalaman kung paano ito gagamitin upang makalikha ng yaman. Ika-7 aral. Ang 5 hadlang sa pagyaman. Pagtagumpayan ng mga hadlang. Ang pangunahing pagkakaiba ng isang mayaman at mahirap na tao ay kung paano nila hinaharap ang takot. Narito ang 5 dahilan kung bakit nabibigo ang mga tao na makamit ang tagumpay sa pananalapi. 1. Takot, mas takot silang mawalan ng pera kaysa sa kumita. 2. Pagiging negatibo o cynicism, hindi sila naniniwala na posible ang pagyaman. 3. Katamaran, masyado silang tamad upang baguhin ang kanilang gawi. 4. Masasamang gawi, ang kanilang mga kaugalian tungkol sa pera ay hindi mabuti. 5. Kayabangan, mas inuuna nila ang ego kaysa sa pag-aaral ng tamang kaalaman. Pagtalo sa takot ng pagkalugi. Parehong may takot ang mahihirap at mayayaman, ngunit magkaiba ang paraan ng kanilang pagharap dito. Ang mahihirap ay natitigilan at iniiwasan ang usapin tungkol sa pera at takot. 1. Ang mayayaman ay hinaharap ang takot at natutong pamahalaan ang pagkalugi. Paano naiiba ang pananaw nila sa pagkalugi? Ang mahirap, nakikita ang pagkalugi bilang permanente at hindi na mababago. Ang mayaman, nakikita ang pagkalugi bilang bahagi lamang ng proseso at pansamantala. Dapat mong tingnan ang pagkakamali bilang isang mahalagang aral na magpapalakas sa iyo. 2. Pagtalo sa pagiging negatibo, cynicism. Ang mga negatibong tao ay nagko-question at pumupuna, ngunit ang mga nananalo ay nag-aanalisa. Ang pagdududa at pagiging negatibo ang pumipigil sa karamihan ng tao na yumaman. Kung hindi mo pinaniniwalaan na posible ang pagyaman, mas pinipili mong huwag sumubok at manatili sa ligtas na zone. Ano ang kaibahan ng pananaw ng mayaman at mahirap? Ang mahihirap, laging iniisip kung bakit hindi gagana ang isang bagay. Ang mayayaman, laging naghahanap ng paraan kung paano ito maaaring gumana. Huwag hayaang ang negatibong pag-iisip ang pumihil sa iyo na makita ang mga oportunidad. 3. Pagtalo sa katamaran. Maraming tao ang tamad na maghanap ng mas mabuting oportunidad at tanggap lang ng tanggap ng kung ano ang meron sila. Baguhin ang iyong pananaw sa pera. Huwag mong sabihin na, hindi ko kayang bilhin ito. Sabihin mo, paano ko ito mabibili? Ang tanong na, paano? Ay nagbubukas ng iyong isipan at nagtutulak sa iyo na maghanap ng solusyon. Ang pagsasabing, hindi ko kaya, ay agad na pumapatay sa iyong ambisyon. Ang tamang dami ng kasakiman ay makakatulong upang malimpasan ang katamaran. 4. Pagtalo sa masasamang gawi. Upang magkaroon ng magagandang gawi sa pera, dapat kang matutong, bayaran ang iyong sarili muna. Maling gawi. Ang karamihan ay inuuna ang pagbabayad sa lahat bago ang sarili nila. Tamang gawi. Kapag sumahag ka, magtabi muna para sa sarili mo bago bayaran ang iba. Bakit ito mahalaga? Kung hindi mo kayang bayaran ng gobyerno o mga pinagkakautangan mo, mapipilitin kang humanap ng paraan upang kumita pa.
Kapag inuuna mo ang sarili mong ipon, magkakaroon ka ng mas matibay na insentibo upang makahanap ng mas maraming kita. 5. Pagtalo sa kayabangan. Maraming tao ang gumagamit ng kayabangan upang pagtakpan ang kanilang kakulangan sa kaalaman. Ang mayayabang na tao ay nagpapanggap na alam nila ang lahat, kahit wala silang sapat na kaalaman. Huwag kang maging ganitong klase ng tao. Kapag usapang investment at yaman, huwag isipin na alam mo na ang lahat. Laging buksan ang isipan sa iba't ibang pananaw. Huwag magmarunong, laging mag-aral at matuto mula sa mas may karanasan. Mahalagang aral. Ang tunay na hadlang sa pagyaman ay hindi pera, kundi ang iyong mindset. Ang takot, pagiging negatibo, katamaran, masasamang gawi, at kayabangan ay pumipigil sa tagumpay. Kapag natutunan mong pagtagumpayan ang 5 hadlang na ito, magiging bukas ang pinto ng oportunidad sa iyo. Ika-8 aral. Paano magsimula sa paglalakbay patungo sa kalayaan sa pananalapi? Upang makapagsimula sa iyong paglalakbay patungo sa kalayaan sa pananalapi, sundin ang 10 mahalagang hakbang. 10 hakbang para magsimula. 1. Humanap ng mas malalim na layunin. Magkaroon ng dahilan na mas malaki kaysa sa iyong sarili upang manatili kang nakatuon sa iyong mga layunin. Ito ang magiging inspirasyon mo, upang magpatuloy sa kabila ng mga hadlang. 2. Gumawa ng araw-araw na desisyon na magdadala sa iyo patungo sa iyong layunin. Ang iyong mga gastusin ay refleksyon ng kung sino ka. Araw-araw kang may pagpipilian, maging mayaman, manatiling mahirap, o manatili sa middle class. Ang kinabukasan mo ay resulta ng mga maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Baguhin ang iyong mindset, huwag mong isipin na, hindi ako yayaman. Sa halip, itanong mo, ano ang pwede kong matutunan o gawin ngayon para mapalapit sa aking layunin? 3. Piliin mong maging kasama ang tamang tao. Huwag makinig sa mga taong negatibo at takot sa pagbabago. Karaniwang sasabihin nila na hindi gagana ang ginagawa mo, ngunit wala naman silang ginagawa para umasenso. Ang mga taong kasama mo ang magpapalakas o pipigil sa iyong tagumpay. Piliin mong makipag-ugnayan sa mga taong makakatulong sa iyo na makita ang mas maraming oportunidad. 4. Maging eksperto sa iyong kaalaman, pagkatapos matuto ng bago. Nagiging kung ano ang iyong pinag-aaralan. Ang karamihan ay sumusunod sa lumang formula, magtrabaho, kumita, magbayad ng bills, ulitin. Sa mabilis na pagbabago ng ekonomiya ngayon, hindi mahalaga kung ano lang ang alam mo, kundi kung gaano kabilis kang matuto ng bago. Ang pagyaman ay hindi lang sa pagiging empleyado, napakaraming paraan upang kumita. 5. Disiplina sa sarili. Unahin ang sarili mong ipon. Kapag inuuna mo ang pagbabayad ng bills bago ang sarili mo, ang buhay mo ay kinokontrol ng iyong mga obligasyon. Kapag inuuna mong bayaran ang sarili mo, lumalaki ang iyong asset column at nagiging desidido ka na umiwas sa utang. Unahin ang pag-iipon bago gumastos sa iba. 6. Magbayad para sa mahusay na payo. Ang tamang impormasyon ay walang katumbas na halaga. Huwag matakot gumastos upang matuto mula sa mga eksperto. Ang kaalaman na iyong babayaran ngayon ay magbibigay sa iyo ng mas malaking kita sa hinaharap. 7. Magsikap na mabalik agad ang inyong investment. Kapag nag-invest ka, unahin ang pagbawi ng iyong puhunan. Kapag nabawi mo na ito, ang lahat ng kita mula sa iyong asset ay dagdag na kita na lang. Makakaiwas ka rin sa pag-aalala sa pabago bagong galaw ng merkado. Siguraduhin na bawat investment mo ay may plano para sa mabilis na return on investment, o ROI. 8. Gamitin ang iyong mga asset, hindi kapital, sa pagbili ng luho. Ang pangungutang para sa luho ay madali sa simula ngunit mahirap sa katagalan. Huwag mangutang para lang bumili ng mga mamahaling bagay tulad ng sasakyan, gadgets, o luxury items. Gamitin lamang ang perang kinita mula sa iyong mga asset upang pondohan ang mga ito. Maraming tao ang nagkukulang sa disiplina at nauuwi sa pagiging alipin ng utang dahil sa luho. 9. Humanap ng inspirasyon mula sa iyong mga bayani. Lahat tayo ay nangangailangan ng mga inspirasyon sa ating paglalakbay. Pumili ng ilang financial heroes na nais mong tularan. Pag-aralan ang kanilang buhay, pakinggan ang kanilang mga panayam, at gamitin ang kanilang mindset sa sarili mong financial journey. Ang tamang inspirasyon ay makakatulong sa iyo upang manatiling motivated. 10. Magbigay, at ikaw ay tatanggapin. Kung hindi mo kayang ipaliwanag ang isang bagay sa iba, nangangahulugan ito na hindi mo pa ito tunay na nauunawaan. Habang nagtuturo ka sa iba, mas lumalalim ang iyong kaalaman. Maging bukas palad sa iyong nalalaman, lalo ka pang matututo. Ang mas marami mong ibinibigay, kaalaman, pera, saya,
at pagmamahal, mas marami kang matatanggap. Ngunit siguraduhin na ang pagbibigay mo ay mula sa puso, hindi dahil may inaasahan kang kapalit. Mahalagang aral, ang pagyaman ay hindi nangyayari ng biglaan, kundi resulta ng tamang disiplina at tamang mindset. Magsimula sa maliit na hakbang araw-araw upang makarating sa mas malaking tagumpay. Ang susi sa financial freedom ay nasa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig sa mahalagang aral tungkol sa yaman at kalayaan sa pananalapi. Sana ay nakapagbigay ito ng bagong pananaw at inspirasyon sa iyo upang magsimulang gumawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa pera. Tandaan, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa kung magkano ang kinikita mo ngayon, kundi sa kung paano mo pinapalago ang iyong kaalaman, binabago ang iyong mindset, at isinasabuhay ang tamang disiplina sa pananalapi. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo mula sa audiobook na ito? Mayroon ka bang mga tanong o sariling karanasan na nais ibahagi? Huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para sa iba pang kaalaman at kwentong magtutulak sa iyo patungo sa tagumpay. I-share mo rin ito sa mga kaibigan at pamilya mo, baka ito na ang sagot na matagal na nilang hinahanap. Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin ang iyong opinyon. Masaya kaming basahin ang iyong mga insights at sagutin ang iyong mga katanungan. Muli, maraming salamat sa iyong suporta at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod, magpatuloy sa pag-aaral at pagsusumikap para sa iyong pangarap.